Maaga pa lang ito at nasa labas nga ako para makapag-film na para dito sa power bank na ibibigay ko sa papa ko. So, this is from Romos. In fairness, ang ganda nun. Kaso, nakapangako na kasi ako kay papa kasi wala pa siyang Romos. Eh, nagda-drive siya. Yun ang trabaho niya. So, at least kahit pa paano may pang-backup siya in case malobat yung phone niya. Pagkatapos ko nga mag-film dyan, alam mo, minsan talaga nagugulat pa rin ako kay Pingoy kasi bigla na lang yan susulpot na may dalang ganyang pagkain. Nakakaloka, diba? Pero hindi na tayo para magreklamo pa. Salamat na lang talaga at may nag-aasikaso sa amin ng ganito katindi. Thank you, my love. Kasi alam mo, iba talaga yung nagagawa ng gutom. Umiinit talaga ang ulo natin, diba? Tapos mainit pa yung panahon. Ay, maganda yung sikat ng araw ngayon. Kaya naman dito kami kakain sa labas. May nakapasok na langaw dito. 2 pirasong langaw. Meron pang isa. Wait lang, ilawan natin. Ayun na. Ayun lang. May isa na nadali. Isa pa. Ano? Asa na? Ano yung power bank? Bilis lang niya malobat. Gagamit tayo ng power bank. Ayan. Power bank. Okay. Yay! Isa pa. Ito. Hindi ko alam kung saan tumalsik. Natusta sila. Patayo. Yay! Wala na! Ayaw kasi talaga namin na may langaw dito sa loob. Kaya naman naghanda nga kami nung ganong parang badminton na raketa. Nakakatawa lang kasi lagi siyang nalulubat. Kahit na isaksak mo na matagal, maya lang parang wala ng kaya kailangan ng power bank. Anyway, ito nga pala at niready ko na nga yung si bago na tumbler na na-receive ko. Bagong-bago ito naisip ko nga perfect ito kay Bettina. Kasi si Freya at si Isis, meron na silang tumbler. So si Bettina na lang. And okay naman daw sa kanya yung design. At least pwede niya magamit sa school. Buong tanghali pala akong nag-work lang sa bahay. Tapos sinapinggoy, mag-aama ko nandun sila sa kabila. So bago pa man din sila umuwi, decide din nga na kumain dito. So nauna na ako dito, nilakad ko lang tong food park malapit sa amin. Then after mga 20 minutes siguro, ayan, nakarating na nga sila. At dito nga namin naisipang kumain sa Heirloom. Tapos eto nga pala yung kalabasa soup nila na merong sourdough bread. Tapos sa iba, kasi para siyang food court, magkakatabi yung mga stall. So pwede ka namang umorder sa ibang shop or stall. Tapos kainin mo sa kabila kung saan ka may in-order pa. Basta ganon. So ang sasarap na mga nakain namin, grabe. Pero hindi namin naubos. Lalo na yung parang potato wedges nila, kaya tinake out na lang namin. Then kinabukasan, maaga pa lang ito at nagready na nga ako kasi kailangan ko makapag-film ng maraming videos. At saka natatambakan talaga ako ng product. Paano ba naman? Hindi pa nga nauubos yung mga kailangan ko gawa ng content. Request na ako ng request kasi parang gusto ko to, kailangan ko to, baka kailangan ni to. Kaya ganun ako. Nakakatuwa din kahit pa paano nakakapag-share naman ako ng mga gamit sa mga mahal ko sa buhay. Kaso medyo talaga nasa-sacrifice talaga yung oras ko para sa ibang bagay. Minsan gusto ko kahit isang buong araw walang gagawin talaga. Pero parang hindi na pwede yun. Kung meron akong isang bagay na sobrang nami-miss ko, nothing much naman. Gusto ko lang makapag-binge watch ng isang buong K-drama. Mag-recommend naman kayo ng mga bagong K-drama. Yung sobrang nakakakilig. Gusto ko yung mga ganon, kilig-kiligan. Eto nga pala, at meron kaming bagong pan and this time 3 hole na nga ito. Kasi meron kaming 4 na hole dati and nagagamit namin yun. Noon meron kaming sideline ni Pingoy na sandwich business. Tapos nagluluto kami ng 4 na itlog doon, ng mga sunny side. Bilog na bilog talaga yung itlog. Pero this time, ganito nga siya para pwede ka magluto ng hotdog, luncheon meat doon sa kabilang side na mahaba. Ang challenge lang talaga dito sa itlog na ito is kapag tatanggalin mo na nga siya, gumagamit kami ng ganitong klaseng spatula na silicone para matanggal ng dahan-dahan yung itlog, para hindi siya masira ba. Grabe din naman talaga si Pingoy dahil bago pa man din siya makapagluto dyan, meron na siyang naitimplang kape para sa akin.
Pabebe, natimplahan lang ng kape. Alam mo, sa totoo lang, sobrang babaw ko talagang tao. As in, sobrang appreciative ko rin sa mga bagay-bagay. Kaya, hindi talaga ako mahirap pasayahin. Nga pala, itong suot kong terno, this is from Joann's Collection. Meron silang shop sa Taytay Tiangge. Meron din sila sa Black App. If ever, maglalagay na lang ako ng link sa comment section o kaya naman nasa showcase ko. If bet nyo ng ganyang mga terno-terno na comfy na damit. So, meron nga ako natanggap na ganitong dish drying rack. Maliit siya, kaya nagustuhan ko dahil sabi ko, medyo malaki nga yung una namin ginagamit dito. Pero hindi muna namin yun ile-let go kasi naisip namin, if ever na meron kaming bisita, tas maraming hugasin, at least magagamit namin yung backup ba. So, dalawa kasi yung ganyan na natanggap ko. Sabi ko, sakto, yung isa dito, dadalhin ko or ibibigay ko sa kuya ko. Kasi 'di ba meron silang maliit sa side ng lababo nila na parang ganyan na dish drying rack lang yung magkakasya. So, perfect yan sa kanila. Alam mo, nasa 100 lang yan. 109 yata yung isa niyan. Ilalagay ko yung link nung dish drying rack sa baba or comment section. After ko makapaghugas doon sa lababo, eto naman yung inasikaso ko kasi kailangan ko na makapag-film para dito sa mga compression bag na ito. And yung pinipili ko, every time may nag-offer ng ganito, yung meron ng kasamang air pump. Although pwede namang gamitin yung mga normal na vacuum para sa mga ganito. Tapos alam mo, meron ako nakitang Oreology na donut sa Jayco. Birang-bira naman ako mag-crave ng ganito. Pero grabe, parang hindi ko talaga maatim na hindi ko siya makain. So, ayan, at umorder na lang kami pang merienda. So, ayan na minsan lang naman. So, ayun lang naman yung kaganapan.